Isang kasunduan ang lalagdaan ng PNP at ng mga may-ari ng mga high-end bars sa Metro Manila na naglalayong bigyan ng pahintulot ang mga otoridad na magsagawa ng surveillance sa loob ng kanilang mga bar. Ayon kay NCRPO Director Chief Superintendent Oscar Albayalde, oras na mapirmahan ng isang Memorandum of Agreement ay maglalagay ng 2 hanggang 3 pulis na nakasibilyan sa mga bar para magsagawa ng surveillance. Balak unahin ng PNP ang mga bar sa Bonifacio Global City, Taguig. Kabilang narito ang mga madalas na puntahan ng mga mayayaman at artista kung saan umano talamak ang paggamit ng party drugs. Samantala nitong weekend ay isang condo unit sa BGC ang pinasok ng mga otoridad kung saan hinuli ang DJ ng isang FM station na si Karen Bordador at ang kanyang kasintahang si Emilio Lim matapos matagpuan sa naturang condo unit ang 3 milyong pisong halaga ng ecstasy at marijuana. Masok yung mga police in civilian to conduct surveillance dun sa kanilang mga bar. Very cooperative itong mga to na nung nakausap natin sila. At para nga matanggal ang haka-haka na yung kanilang mga club ay distribution ng mga illegal drugs, particularly yung ecstasy. We'll be coordinating with the different management of this establishment for us to be able to have access on them, and for sure gusto rin nila mangyari yung ganon para maiwasan din itong mga proliferation based on the reported presence itong mga ecstasy and other party drugs. Dakong alas 4:30 kahapon, namataan ng ilang residente ang pamumuo ng higanting buhawi sa bahaging ito ng Baseco, Maynila. Nagulat na lang ako, may mga sumisigaw na may ipo-ipo nga. So kahit nga ako napatakbo dahil nga nakakita ko yung ipo-ipo, may mga tangay na parang hindi ko maya kung yero o kahoy. Kala ko namin sunog kasi nagliliparan po yung mga papel po sa taas. Mama, eto na, parating na. Malakas na po yung hangin. Nabigla po kami. Inabutan ng buhawi ang marami sa kalsada. Ang mga panindang ito sa P. Gomez Street nagkandahalo-halo na. Ang tricycle namang ito sa Palangka Street, umandar mag-isa. Sa kuha mula sa Intramuros, kitang-kita ang mga pinalipad na yero. Lipad na! Pero agad din nakabawi at muling nanalasa. Kita naman mula sa Harbor Square ang unti-unting paglaki nito. Actually getting bigger. Sa Balik-Balik, Manila, tila dahon na pinalipad ang bubong ng isang bahay na sinundan pa ng pagsabog. May mga nagliliparang yero. Tingnan mo yung dami lumilipad, oh. Oh? Ay, bubong nga! Ay, Diyos ko po, ano nangyari? At pagsabog sinakunan sa Sampaloc. Naku, Diyos ko po! Mula sa gusali ng FEU Institute of Technology, nakakapangilabot din ang mga nag-spark na poste ng kuryente. Yung mga yero. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office, 2 ang sugatan sa insidente. Sa Baseco compound pa lang, nasa 200 bahay ang nasira, may natanggalan ng bubong, habang ang iba wasak na wasak ang bahay. Nawala ng kuryente sa Baseco kagabi dahil sa insidente. Nahulog ang signboard at air conditioning unit ng isang convenience store sa Sampaloc nang dumaan ang buhawi. Nagputukan daw pati mga high-tension wire. Sa Intramuros, kabi-kabila ang mga nabuwal na puno. Sa kahabaan ng Santol at San Isidro Street sa Quezon City, nililinis pa rin ang ilang debris at bahagi ng bumagsak na puno. Naiayos na rin ang 3 posting na buwal. Ibinunyag naman ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at dating Interior Secretary Rafael Aluna III na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at pamilyang Marcos na hindi ililibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Ang naging kasunduan ay posibleng magamit bilang basihan para hadlangan ang paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. James San Pedro para sa detalye. During our time, 92 to 98, you must understand that
we allowed the remains of the late President Marcos to return to the Philippines. Under certain conditions, because of the possible destabilization of the country, unless there were certain safeguards adopted. Taong 1992, sa ilalim ng administrasyon ni Ramos nang magkaroon ng kasunduan ang pamahalaan at pamilyang Marcos para maiuwi ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kondisyong ililibing lamang ito sa Ilocos Norte at hindi sa libingan ng mga bayani. Ito ang ibinunyag ni dating Interior Secretary Rafi Alunan na siyang inatasan noon ni Ramos na makipag-ugnayan sa pamilyang Marcos para maibalik sa Pilipinas ang labi ng dating Pangulo. We would allow the return of his remains, President Marcos' remains, on condition that, number one, it's flown straight to Poway. So from Hawaii to Poway. Second, he would be given honors befitting a major in the armed forces of the Philippines because that was his last rank in the armed forces. Third, he would not be allowed, his remains would not be allowed to be paraded in Metro Manila because at that time, the wounds were still fresh in the minds of many people and we could not afford bloodshed and instability during our watch. And point number 4, we said that because the burial will have to be done in Ilocos Norte, there will be no burial in libingan ng mga bayani. Ayon kay Aluna, nagkaroon ng paglagda sa pagitan ng pamilya Marcos at pamahalaan na makikita sa archives ng Malacanang kaugnay sa mga nasabing kondisyon para maibalik sa bansa ang labi ni Marcos. Binigyan diin ni Aluna na ang nasabing kasunduan ay patuloy pang umiiral at dapat maipatupad. Gayunpaman, ipinunto din ng dating kalihim ng DILG na mismo si Marcos ang humiling na sa Ilocos ito ilibing sa tabi ng labi ng kanyang namayapang ama. Nasa desisyon naman anya ng mga kontra sa paglibing sa dating Pangulo sa libingan ng mga bayani na gamitin ang nalagdaang kasunduan na basihan para hindi matuloy ang hero's burial na nais ng pamilyang Marcos. Mel, narito ako ngayon sa malalim na bahagi nitong baha na nandito ngayon sa Barangay Daungan. Pero banda doon sa aking likuran kung saan matatagpuan yung Barangay Almacen ay mas malalim pa ang tubig baha. 3 araw nang hindi humuhupa ang tubig dito, Mel. At kanina naman ay nagkaroon ng dagdag na pangamba at takot ang mga residente ng dinalupihan dahil sa gas leak na naganap noong Sabado at hanggang sa araw na ito ay hindi pa nasusolusyonan. Narito ang aking report. Maitim na likidong may matapang na amoy ang matyagang sinasalok ng mga trabahador sa hukay na ito sa San Ramon Highway sa Dinalupihan, Bataan. Sa kasagsagan kasi ng malakas na busang ulan noong Sabado, umalingasaw ang masangsang na amoy mula sa isang manhole. Nang hukayin, nadiskubre ang tumatagas sa likidong pinaghihinala ang gasolina. Ang may-ari ng pinaghihinala ang pipeline, ang Subic Clark Pipeline Corporation. Ganito na itsura ng likido na natagpuan dito nga sa hukay kung saan nagmula itong pinaghihinala ang oil leak. Kung makikita nyo, malabnaw na siya dahil humalo na sa tubig. At ayon sa mga otoridad, dadaan muna sa laboratory test ito para malaman kung ano talaga siyang klaseng gas at kung saan ito nanggaling. Pero ayon sa investigasyon ng Subic Clark Pipeline Corporation, hindi nanggaling sa kanilang pipeline ang gas. Kung mapapatunayang may pananagutan, ito na ang ikalawang leak na kinasasangkutan ng kumpanya sa loob ng 2 taon. The report this morning is they are sure 90% that there is no leak on the pipeline. Now, they're still determining with certainty yung remaining 10% where the pockets of fuel came from. Pati na yung aming church ay ni-inform din katulong ng barangay para nga doon sa possible na malanghap yung fumes na malamang na maka-apekto sa health nila. Sa ngayon, patuloy ang pagbugsong buhos ng ulan sa Bataan. Lubog pa rin sa baha ang Barangay Almacen at Pulo sa Hermosa. Pati na ang mga access tunnel na ito sa Sapang Balas at Pita sa Dinalupihan. 3 araw na kami nalubog dito. Hanggang dito na ang tubig namin. Dito kasi yung baba ng tubig lahat ng ano. Pero sanay na kayo? Nagtalaga na ng sasakyan ng lokal na pamahalaan para itawid ang mga tao. Maaring maliraw ang disenyo ng mga ito nang gawin ng SCTEX at 4 na barangay na isolate dahil dito. Yung isang tunnel po, isang barangay po ang affected. Kabilang tunnel, 3 barangay po ang naka-cut off po niya. Ang barangay Pita, barangay Bayan-Bayanan, which is an Aita community, at ang barangay Dalaw po.